Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin Soto umami na. Nako, nagkahiyaan na. Cheese, gumalaw na. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Gaya nga po ng sabi natin kanina, Soto umami na. Ito mga kababayan, may inamin po si senatorial aspirant Tito Soto. Sabi niya po rito mga kababayan, no? Ito lakihan po natin para makita nyo. O yan, si Tito Soto. Sabi niya po, hindi ko kukunin ng aking sweldo, ibibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante. Kung papalaring makabalik, ay parang budol to ha. Kung papalaring makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mga mahirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. Nako po. What do you think? Pero ang tanong ko lang ang tanong ko po dito kay Tito Soto, gumastos ka ba? Gumastos ka ba sa yung kandidatura ngayong 2025? May nag-sponsor ba sa'yo something to fund your candidacy? Kasi mga kababayan, mahirap pong paniwalaan ang mga ganitong pangako. Kaya nga po itong mga politikong ito tumatakbo dahil po sa kaban ng bayan. Pwede. Diba? Ibibigay mo yung sweldo mo sa mga estudyante, saan ka naman kukuha ng pampersonal use, kung baga, diba? Baka maging, ito hindi natin sinasabing ganun ang pwedeng mangyari, pero parang posibleng ganun ang mangyari. Kung walang sesweldohin si Tito Soto, mga kababayan, posibleng this could lead him to corruption. Bakit? Wala na siyang makukuhang sweldo. Saan pa siya kukuha ng perang panggastos nila? Doon sa mga proyekto, siguro maybe. Sa mga proyektong gagawin nila. Huwag ganon, Tito Soto. Huwag po. Mas gugustuhin pa siguro ng mga estudyanteng itong tutulungan mo, no? Na paghirapan nila yung kanilang pag-aaral, kaysa sa bibigyan mo nga sila ng panggastos, pang-aral, no? Yung sweldo mo ibibigay mo sa kanila, pero kukurapin mo rin naman ng ating gobyerno. I'm not saying na ganun po ang gagawin niya, but that is my opinion. Based po sa kanyang mga sinasabi. Kayo mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa wala nang sweldo, hindi na si sweldo si Tito Soto. Hindi na siya sa sweldo mga kababayan. Pwedeng wala kang sweldo pero wala ka ring project. Wala kang hindi ka makikialam sa mga pinansyal, no, na mga bagay-bagay sa Senado. Pwede, ipapanalo ka ng taong bayan, no? Kumbaga, free service ka lang. Free public service. Gusto mo ba 'yon? Kasi yan, no? Wala ka nang sisweldoin. Ako, nababahala po kapag ikaw ay wala nang sweldoin. Kasi baka mas ma-triple, 10 times, di ba? Yung inyong sweldo na mapupunta sa inyo. Kumbaga ito mga kababayan, pakitang tao lang po ito. Huwag po kayong magpapabudol mga kababayan. Right?
Okay, ito para kakarbi natin, pasadahan din po natin itong balitang ito. Nako, itong si Senator Chis Escudero. Ito po mga kababayan, news update. Senate detain Special Envoy Marcos Lacanilao for testifying evasively during the Senate Foreign Relations Committee hearing on the arrest of former President Duterte. Rodrigo Duterte, mga kababayan, no? Na-detain na po, nakulong na po, na contempt na po. Ibig sabihin pinirmahan na po ni SP Escudero yung contempt order, no? Pero teka lang, may binago yata sa contempt order mga kababayan, no? Kaya pero gumalaw na itong si Kaya nga sabi ko dito sa thumbnail natin, no, ito. Nagkakahiyaan, Chis gumalaw na. Siguro ko mga kababayan, nahiya na po itong si Mahiya ba? Ang tanong kung mahiya nga ba? Nahiya na po itong si Chis Escudero, mga karibin natin, dito po sa kanyang intervene, no? Doon po sa contempt order. Pero ito ang point ko dito. Ipapakita natin yung pangatlo nating picture. Yan Sabi naman po dito, Ambassador Lacanilao iko-contempt ng 2 days sa Senado sa utos na inisyu ni Chis Escudero. Abay, 2 days lang pala mga kababayan. Ganun pala yun. Depende pala yun sa sa House, sa Senate President, no? Kung ilang days ba ang propose nila, Senator Amy Marcos, 2 days lang ba? Or kay Senator Escudero lang itong 2 days na ito, mga kababayan? Bakit ganun ka-special itong si Lacanilao, mga kababayan, no? Napaka-special po para kay Senator Chis Escudero, no? Unang-una, hindi niya po pinakulong, di ba? Hindi niya po kinontempt, hindi niya sinign yung contempt order. Ngayon naman po, nag-sign na po siya ng contempt order, pero 2 days lang, mga kababayan. May special treatment po ba dito kay Lacanilao, mga kababayan? Dahil po ba siya ay ambassador? Pare-parehas lang naman po yung mga public servant, no? Yung mga pulis nga dati, si Doc Lorraine and Ka Eric, di ba? Ilang days yun nakulong, mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin, sa aksyon na ginawa ni Senate President Chis Escudero? At ito, mga kababayan, gusto ko ring supalpalin ito no? Ito, basahin ko po muna sa inyo kasi talagang nanggigigil tayo dito sa taong ito no? Dito ko po sa isang political analyst, no, na si Ronald Llamas. Ito po ang kanyang statement, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo Ito po, ang hirap naman. Yan Sabi niya po, ang medyo nakakahiya dyan, yung mga senador na alam naman nila sila magiging hukuma, nagpa-endorse sila doon sa may kasong impeachment o nakasalang sa impeachment. Ibig sabihin, talagang clearly it's conflict of interest. Nako. Kung meron kang ounce of decency, ay mag-i-inhibit ka or hindi mo gagawin yan. Pero mukhang may scarcity yan sa ating mga politician It's more the norm than the exception. Nako, ito talagang si Ronald Llamas, no? Political analyst, pero hindi niya po ba naisip na ang mangyayari po kasi dyan, mga kabayan, sa impeachment, it is a numbers game Political court, kung ika nga, di ba? Political court, mga kababayan. The more you have more allies, no?
the more the chance na manalo ka sa kung ano man, kahit hindi po impeachment, no? Mas marami kang kaalyado, mas malaki po ang chance mo. Whether or not may kasalanan ka, absuelto ka basta marami kang kaalyado. Diba? For example, mga karibin natin, diba? For example, talagang impeachable talaga. Ito na lang, si PBBM na lang, si PBBM, di ba? Ngayon yung yung impeachment, for example. Kahit impeachable po yung mga impeachment of article na sinasabi, no? Kung marami naman siyang kaalyado at tagapagtanggol diyan sa Senado, hindi po yan mai-impeach kasi hindi naman yan kikibo eh. Di ba? Hindi po yan kikibo mga kababayan. Ibig sabihin, whether or not may kasalanan ka, pag kontrolado nyo yung laro dahil marami kayo, lulusot at lulusot yan. Yan po ang ginagawa. Strategy lang yan. Anong sinasabi niya dito na na conflict of interest, mga kababayan, no? Politika yan eh. Diba? Talagang magkaka-conflict of interest yan, mga kababayan, sapagkat sila lang din eh. Di ba? Ano sa palagay nyo, mga strategy po kasi yan ni VP Sara. Mas marami siyang kaalyado, kasi talagang titirahin siya eh. I-impeach talaga siya. Now, he's just using a very, very good strategy. Ang manalo itong mga ito, para, no? Para suportahan siya, mga kababayan. Yun ang hindi siguro naiintindihan ni sa bagay kasi itong si Llamas, mga kababayan, gustong-gustong ma-impeach nito. That's why, pero kung pro Duterte ito, mga kababayan, magtatanggol din ito eh. No? At sasabihin niyang tama yan. Tama yung ginawa mo. Pero we understand, no? Kasi meron naman tayong sariling side na pinapanigan, no? And I respect, no? Yung sinasabi mo, Ronald Llamas. Pero ang hindi ko lang maintindihan, this is a political court, no? Gaya nga po nung sabi ng Hungarian Prime Minister, no, doon po sa pagtiwalag nila sa ICC, no. Ang ICC daw ay hindi na po court of law, no. It is a political court, mga kababayan. Dahil na po politika na po. Ganon din. Lalo na ito impeachment. This is something about politics, no. Impeachment. Kaya wag mong husgahan agad yung strategy na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Okay? Alright. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga pahayag ni Yusek Attorney Claire Castro tungkol sa kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Okay? So, nag-viral yung video na nagdurugo ang gums ng Pangulo. Sabi ni Claire Castro, he's okay. Kasi nakakasalamuha daw niya, nakita niya, nagtatrabaho ang Pangulo. So, okay siya dahil nagtatrabaho. So, nothing to worry daw. Kaya lang, hindi mo maiwasan ng taong bayan mag-speculate kung ano ba talaga ang kalusugan ng Pangulo. So, ito, merong panawagan ang Yusek Claire Castro tungkol sa kalusugan. Ipagdasal na lang daw natin ang kalusugan ng Pangulo. Okay, ito, post ng Paulo Duterte supporters. Huwag niyong gawan ng kwento ang Pangulo sa kanyang kalusugan. Okay? Ito ang mensahe ni PCO Yusek Claire Castro sa mga nagpapakalat ng mga maling balita laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa kanya, kaysa gawan ito ng iba't ibang kwento na wala namang katotohanan,
ay ipagdasal na lang na maging maganda ang kalusugan ni So wala, parang nagko-contradict yung ano niya, no? Yung statement niya doon po sa gusto niyang i-justify, mga kababayan. Walang sakit ang Pangulo, pero dapat ipagdasal na lang natin na maging maganda ang kanyang kalusugan. Ibig sabihin, mga kababayan, there is something wrong, di ba? Naiisip kaya yun ni Jose Claire Castro? Sana napapanood niya or naririnig niya yung sarili niya every after ng press conference nila dyan po sa Malacanang. Kasi sometimes, gaya ng ito, no? Hindi nagtutugma yung sinasabi niya doon po sa gusto niyang patunayan. Di ba? Wala palang sakit, bakit ipagdadasal? Ibig sabihin, there is something wrong, mga kabayan, na gusto nilang pagtakpan. nito. So ito yung exact words ng Jose Claire Castro. Ipagdasal po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Sa mga fake news peddlers, huwag niyong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi yan maganda para sa Unang-una, mga kababayan, if we're asking the recent health situation or something na kalusugan ng ating Pangulo, no? Kung mag-aas man, kung magtatanong man ang taong bayan tungkol sa kalusugan ng Pangulo, it is not fake news, mga karibin natin. Hindi po yan fake news. Ito po ay responsibilidad, no, ng presidente ng gobyerno na ipaalam ang kalusugan ng Pangulo sa taong bayan. Nagtatanong ka lang, fake news agad. Iba po, iwan ko ba dito pag magtatanong ka sa kanila, pini-fake news ka agad nila, mga kababayan. Paano magiging fake news ay nagtatanong nga lang kung kumusta, di ba? Like for example, yung hair follicle test, di ba? Tinatanong ng taong bayan, nagpa-hair follicle test na ba si PBBM? Sasabihin nyo na, ay fake news yan kasi wala naman. Iba po, mga kababayan. Iba yung understanding nila ng fake news eh. No? Hindi ko alam. Pero sabi naman po ni Atty. Claire Castro, no? Ang fake news daw ay masasabing fake news pag wala kang ebidensya, pag wala kang pruweba. Take note, may pruweba po ang taong bayan asking the health of the president because of the nosebleed, yung gum, no, yung gums niya nag-bleeding, mga kababayan. Siyempre mababahala ng taong bayan. Yun po ang basihan. Ngayon, fake news po ba yun, mga kababayan? Kasi pag nasusukol na sila, pag wala na silang maisagot, idadivert nila yung issue to fake news. Di ba? Like for example, yung kahapon, yung resulta po na bagsak, yung ratings ni PBBM. Ano po ang sabi ni Claire Castro, mga kababayan? Bumagsak po ang ratings ni PBBM dahil sa fake news. What? Talaga ba? Well, anyway, kung ganyan po ang inyong paniniwala sa bawat ipinupukol sa inyo, maging sa lahat po ng ahensya ngayon, ginagamit po ang fake news. Just to divert something. No? Sa PNP rin, gumagamit na rin sila ng fake news. Gagawa po sila ng committee. Doon po sa fake news. Di ba? O gagawa po sila ng committee dyan, mga kababayan. Ibig sabihin na, anong meron sa inyo ngayon? Bakit ganito kayo? Hindi na ba pwedeng magpahayag ang Pilipino ng kanilang nararamdaman sa gobyerno? Di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon? Very harmful ba ang mga vloggers na nagko-komento patungkol po sa ating gobyerno? Harmful ba sila?
para ganunin ninyo. Oo. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.